Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1990, nang makilala ko si Laline. Maganda ang babae, maalindog, at maganda ang hubog ng kanyang katawan. Unang kita ko pa lamang sa dalaga, ay nabighani na ako sa kanya. Yun bang tipong kapag nakita ko na, ikay hirap na niyang iwaglit sa aking balintataw. Sa madaling salita, kay bilis kong naakit sa kanya. Maganda din at malamyos ang kanyang boses. Katunayan, kumakanta siya sa isang bar nung una ko siyang makilala. Nakakayamang aminin, isa akong barumbadong lalaki nun. Marami akong binugbog at niloko. Sa hirap ng buhay na kinalakan ko, natuto akong magnakaw mula pa sa murang edad. Nagkaisip ako sa kalye. Walang mga magulang na nakagisnan. At tanging ang lakas ng loob ko lang para makipaglaban sa buhay ang daladala ko hanggang sa maging isa na akong binata. Mas lalong naging masahol ang mga gawain ko at natuto akong pumatay. Nagkasala ako ng isang buhay nang mag-25 anyos na ako. Hindi ko naman sinadya ang kanyang maagang kamatayan. Naging saksi lang siya sa ginawa kong pagnanakaw. Dahilan para tangkain niyang tumawag ng pulis. Naging alerto ako at sinaksak siya dahil hindi naman niya ako pinakinggan nang makipag-usap ako sa kanya. Sinaksak ko siya sa lig, sabay bira ng takbo. Kung saan-saan ako nagsusuot hanggang sa makarating ako sa isang bar. Doon ay ipakunwari akong kumasok bilang customer. Saktong may kumakanta sa gitna ng entabladong yun at naiilawan ng kulay pula. Naupo ako sa isa sa mga mesa at umorder ng inuming nakakalasing. Saka tinitigan ang babaeng nasa harapan. Nang magtama ang aming mga tingin, alam ko na agad na siya ang nakatadhana para sa akin. Gamit ang malaking halagang nanakaw ko, ibinayad ko yun para maiuwi si Laline. Dinala ko siya sa isang malayong probinsya at doon kami nagsimula ng panibagong buhay. Ayoko nang makitang nagtatrabaho pa siya sa putikang iyon. Nakabili ako ng maliit na lupang maaari kong sakahan na may kubo. Yun ang pinagtiyagaan namin ng babae. Naging masaya at mainit ang mga gabi namin. Sa madaling salita, naging masaya ang pagsasama namin. Magtatatlong taon na kaming nagsasama nang may mapansin akong mga kakaiba sa kanya. Madalas siyang hindi mapakali sa gabi. Hindi ko noon matiyak kung may problema ba siya o ano. Palagi kasi siyang balisa at nakatitig sa buwan. Sa loob ng 3 taong pagsasama namin, hindi ko man lamang naitanong sa kanya kung may mga magulang pa ba siya, mga kapatid, o kahit sinong kamag-anak. Umiling si Laline. Matagal na panahon na raw siyang naulila. Nakatira daw sila sa isang liblib na probinsya. Salat sa mga pangunahing pangangailangan. Ngunit nakakaraos naman kahit papano. Ang kanyang mga magulang ay magsasaka din daw at nagtatanim ng gulay. Ang kanyang 2 kapatid ay nasa bahay at siyang nag-aasikaso ng mga labahin at paglilinis. Samantalang sila noong mga panahong yun ay nag-aaral. Nais niyang makapagtapos, ngunit hindi na naipagpatuloy pa ang pag-aaral dahil sa isang trahedya. Ginahasa ang kanyang mga kapatid.
Marami ang nagduda kung anak nga raw ba talaga sila ng kanilang mga magulang, dahil kung ikukumpara ang kanilang mga itsura, angat ang ganda nila sa kahit sinong pinakamayaman sa lugar nila nun. Samantalang nagmumukha lang daw utosan nila ang kanilang mga magulang na kahit kailan ay hindi nila tinanggap ang mga salitang yun. Madalas nakipag-away ang kanyang kapatid sa mga taong sinisiraan sila. Nagkataong may mga masasamang loob nga ang ninais na matuklasan ang kanilang mga sikreto. Isang gabi, ipinasok ng mga kalalakihan ang kanilang bahay. Pinatay ang kanyang mga magulang at ginahasa ang kanyang dalawang kapatid. Pagkatapos, ipinagsasaksak pa ang mga ito at sinunog ang kanilang bahay pagkatapos. Labis-labis ang hinagpis ni Laline dahil sa nalaman. Wala siya sa kanilang bahay nang maganap ang matinding dilubyo. Niwala na siyang naabutang nikatiting ng bahagi ng kanilang tahanan dahil naging abo na ito kasama ang kanyang mga magulang. Dahil dun ay napunta siya sa syudad upang makahanap ng trabaho. At para na din mahanap ang mga taong lumapastangan sa kanyang pamilya. Humahagulgol si Laline nang matapos siyang magkwento. Ramdam ko ang pait, galit, at sakit na matagal na niyang itinago. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Dahil ako man ay ganun din ang pinagdaraanan. Magkaiba nga lang kami ng sitwasyon. Niyakap ko ang aking asawa at ipinangakong walang sino man ang makakapanakit pa sa kanya, kagaya ng nangyari sa kanyang pamilya nun. Kaya naman nagkaroon kami ng pagkakaintindihan. May isa din siyang ipinagtapat sa akin. Isang bagay na parte ng kanyang pagkatao. Nang malaman ko yun, hindi ako natakot sa kanya. Sa halip, inamangha ako dahil hindi ako makapaniwalang makakakilala ako ng nilalang na kagaya niyang may ganung kakayahan. Ipinangako ko sa kanyang susuportahan ang lahat ng bagay na nais niyang gawin sa buhay niya. Basta pa, hindi niya ako iiwan. Isang matamis na ngiti ang iginawad niya sa akin. Nagliwanag sa buo kong mundo. Kaya naman bilang handog, lumabas ako ng bahay ng gabing yun. Nilanghap ko ang sariwang hangin panggabi at dinama ang lamig nun. Hindi ko sinabi sa kanya na bala kong mangaso para ihandog sa kanya. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad sa madilim na kalsada, may namataan akong nagliliwanag sa isang tindahan. May 3 taong nagiinuman, nagtatawanan, at kaysayang nag-uusap na para bang wala nang makakarinig sa kanila. Walang imik akong lumapit sa tindahan at bumili rin ng maiinom. Tila ba hindi ako nakikita ng 3 habang kampante nilang pinag-uusapan ang lahat ng mga kabulastugang nagawa nila noong araw. Ayon sa kwentuhan nila, may ginahasa raw silang 2 magagandang babae at nasasayangan pa sila dahil hindi man lang daw nila natikman ang panganay. Nag-aaral daw kasi ito nang pasukin nila ang bahay ng pamilya at sinunog nila ang mga ito matapos patayin. Kumabog ng gusto ang aking dibdib at tila ba nahihirapan akong huminga. Sa pagsasalita ng 3, tila nakikinita-kinita ko na sa aking balintataw ang mga tagpong yun. Kung paano nagpumiglas ang mga dalagita, ang pagmamakaawa ng 2 matatanda habang dahan-dahan silang pinapatay. Hindi ko namamalayang may namumuunang luha sa aking mga mata habang nakakuyom ang aking mga palad. Kung ganun, isa sila sa mga lumapastangan ng pamilya
ng aking asawa. Nagtagis ang aking mga bagang at pakiramdam ko ay namanhid ang aking mga kalamnan. Dinama ko sa aking bewang ang kutsilyong palagi kong daladala. Alam kong nais ko ng magbagong buhay. Ngunit hindi ko maiwasang mapangiti nang mapagtanto kong magagamit ko yun maya-maya lang. Hinintay kong magsawa sa kakainomang tatlo hanggang sa magpasya ng umuwi sa kanilang mga bahay. Lihim akong nakasunod sa kanila. Nakadistansya lang, pero kitang-kita ko pa din sila. Nang makarating sa malapad na kalsada ang tatlo, huminto sila sa isang sangdaan. Mukhang magkakahiwalay ang kanilang mga tahanan, kung kaya't napangiti ako. Magkakaroon ako ng pagkakataong makausap ang isa sa kanila. Dalawa ang lumiko sa kaliwa, samantalang isa ay sa kanan. Alam kong dahan-dahan namang umuusbong ang damdaming pilit kong iwinawak sinon. Damdaming kasiyahan sa pagpatay ng isang buhay. Mahigpit kong hinawakan ng kutsilyo at sinundan ang taong lumiko sa kanan. Pasipol-sipol pa siya habang naglalakad. Pasuray-suray. At maya-maya ay tatawa na lamang ng mag-isa. Ngumisi ako. Mamaya ay tatawa na naman siya sa harap ni kamatayan. Ano man ang aking gawin? Kahit pala umiwas ako, darating ang panahong gagawin ko pa din ang mga bagay na makapagpapasaya sa aking tunay. Nang mapatapat na siya sa medyo madilim na lugar, mas binilisan ko na ang aking paglalakad. Nakaangat na ang hawak kong kutsilyo. Nang maramdaman yata ng lalaki na may nakasunod sa kanya, kay bilis kong iwinasiwas sa kanyang mukha ang hawak kong kutsilyo. Sabay laslas sa kanyang liig. Sumilit ang masaganang dugo at nawisikan ako nun. Hindi na nakapalagpay na lalaki. Lalo na't kitang-kita ko ang pagkahiwa ng kanyang liig. Nagkikikisay ito habang nakatingin sa akin. Napuno ng sindak ang kanyang mga mata. Ngunit para saan ba? Hindi na niya kayang makipaglaban sa akin dahil mamamatay na siya. Ngumisi ako at malademonyong dinilaan ng kutsilyong may bahid ng kanyang dugo. Sinimulan ko siyang katayin at inalisan ko ng mga laman loob, ang kanyang atay at puso. Para akong aswang sa aking ginagawa. Ngunit wala akong pakialam. Dinala ko ang mga yun sa bahay at itinago sa isang lalagyan. Alam ko, matutuwa sa aking ginawa ang aking asawa. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog. Kaya naman sumampa ako sa kama para gisingin siya. Batid kong napagod ang aking asawa sa buong maghapong pagtatrabaho sa loob ng bahay. Kaya nais ko siyang handugan ng isang bagay na alam kong parte ng kanyang pagkatao. Mahal, hindi mo naman kailangang itago mo yung tunay na pagkatao. Tanggap kita. Ano man ang iyong lihim. At mamahalin kita sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan. Pagpapaintindi ko kay Laling. Tinitigan niya ako at namilog ang kanyang mga mata nang makita ang mga bagay na inihandog ko sa kanya. Ang mga laman loob ng isa sa mga lalaking lumapastangan sa kanyang pamilya. Nag-ulap ang kanyang mga mata. Kumibot-kibot ang mga labi at saka tumitig sa akin. Tila ba inaarok niya kung totohanan ba ang aking sinabi. Ilang saglit lang, nagulat ako nang bigla niya akong yakapin habang umiiyak. Halos mamugto ang kanyang mga mata habang tinatanggap ang ibinigay ko sa kanya.
Nangislap ang kanyang mga mata sa sobrang saya. Lalo na't nakita niyang masaya ako para sa kanya. Nahihiya niyang nilantakan ang mga laman loob. Tila nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata nang matikman ang lansa nun. Naisip ko na, baka ayaw niyang makita ko siyang nilalantakan ang mga yun. Kaya nakakaintinding lumabas ako ng kwarto at hinayaan lamang siya sa loob. Naupo ako sa aming upuan na yari sa kawayan. Hindi ko namamalayang nakatulog na rin pala ako. Nang muli akong magising, umaga na at masayang mukha ni Lalin ang bumungad sa akin. Malambing niya akong niyakap at tinanong sa ginawa ko kagabi. Hindi ko siya pipigilan kung nais niyang ipakita ang tunay na siya. Kaya naman ang sumunod na gabi, lumabas na siya at tumingala sa bilog at maliwanag na buwan. Nakita ko nang may ipahid siyang langis sa kanyang noo na sinasabay ng pagbanggit ng mga lengguwaheng banyaga. Ilang saglit lang, nagulat ako nang magbago ang kanyang anyo. Nagkaroon siya ng pangil at mahahabang kuko. Naging mabalasik ang kanyang anyo at nanlilisik ang mapupulang mga mata. May kakaiba din sa kanyang boses na tila ba 4 na uring tao ang nagsasalita sa isang bibig. Bukod dun, nagkaroon pa siya ng tila ba isang buntot at mahabang buhok na kusang gumagalaw. Kaya niya itong pagapangin at pumatay ng tao. Napalunok ako. Yun ang itsura ni Lalin kapag siya ay nagbagong anyo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, mahal ko pa din siya. Sa gabi ay hinahayaan ko na siyang maglagalag at maghanap ng kanyang mabibiktima. Alam ko kasing hindi sasapat sa kanya ang normal na pagkain kinakain namin sa araw-araw. Naghahanap ang kanyang katawan ng pagkain. Alam ko magpapalakas sa kanya at mas magbibigay pa ng maraming kakayahan. Naging saksi ako sa napakaraming krimeng ginawa niya bilang aswang. At ayos lang yun sa akin. Sa tindi ng pagmamahal ko sa kanya, minsan ay sumasama pa ako sa kanya at tinutulungan siya para maging mas malinis ang kanyang ginawang krimen at walang makahuli sa kanya. Nagkasundo kami ng kanyang bibiktimin ay yung mga taong lumapastangan sa kanyang pamilya. Walang kaalam-alam ang mga tao sa buong bayan na kami ang may kagagawan sa mga bagay na hindi nila inaakala. Ang pagkakakilala nila sa amin ni Lalin ay ulirang mag-asawa na walang ibang ginawa kundi ang magmahalan at maghanap buhay. Hindi nila alam na sa gabi nagtatanggal kami ng maskara para gawin ang mga bagay na labis na nakapagpapasaya sa amin. Ako, para pumatay. At lalantakan naman ng aking asawa ang mga bangkay. Hindi ko na siya hinayaang magpagod sa nasabing trabaho. Dahil kaya ko naman nang gawin yun. Minsan na kaming nakapagbiktima ng matanda, ng babae, lalaki. Hindi katandaan at hindi rin ganun kabata. Pero karamihan sa mga yun ay yung mga salot sa lipunan. Sa bawat pagkitil ko ay ang pagpipista naman ng kalooban ng aking aswang na misis. Kung kailan matatapos ito, hindi ko alam. Basta masaya ako sa ginagawa namin. Masaya ako sa piling ng aking misis na aswang.